Hinamak na manugang. Kabanata 701 pumasok si Alex Dixon sa venue at nakita niyang marami na ang nagkukumpulan doon. Marami ring mga reporter mula sa istasyon ng telebisyon na walang tigil na may dalang mga kamera at kinukunan. Agad naman siyang sumimangot, ang martial arts competition ngayon ay na-broadcast ng live sa telebisyon. Kinakalkula na ni Helena ang oras at naghihintay na panuorin siyang umakyat sa entablado para makipagkumpetensya. Actually, pagdating sa martial arts, walang alam si Helena tungkol dito, talagang binigyan niya ng pansin ang premyong pera. Tila hindi lamang siya maaaring gumamit ng magic sa laban na ito, ngunit kailangan din niyang maging maingat sa lahat ng oras upang maiwasan ang paglantad ng kanyang pagkakakilanlan. Sa sandaling ito, nakatanggap si Alex Dixon ng tawag mula kay Chin Yuwei. Alex, kami ni Ching Cheng ay nanunood din ng iyong live na broadcast sa harap ng TV, namuhunan din ng Suklan Group sa sponsorship, at inaasahan namin ang iyong pagganap. Natigilan si Alex Dixon at mapait nang umiti sa kanyang puso. Talagang hindi niya inaasahan na si Su Ching Cheng ay napakaalam, alam niya talaga na sumasali siya sa kompetisyon sa malayong lugar sa Yan Capital. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa paligid ng arena, natigilan siya saglit, tapos hindi na siya nakapagsalita. Nakita niya na higit sa 1/4 ng mga sponsorship advertisement na nakatambay sa larangan ng kompetisyon ay para sa kanya upang magsaya. Haicheng Group Company, Chin Family Company, Jiang's of Yan Capital, Nanguang Chamber of Commerce, Chen Family, Yan Family. Ang mga galaw ng malalaking putok na ito ay mas mabilis pa sa hangin, malamang, maraming tao ang nakatayo sa harap ng telebisyon at nanunood ng live na broadcast. Lalong hindi nakaimik si Alex Dixon nang maisip niya kung paano siya pinapanood. Bagamat sila ay nagyaya para sa kanya, mabuti na lamang at hindi nila inilantad ang kanyang pangalan, ginamit lang nila si Mr. Dixon para palitan siya, itinuring itong mataktika. Sa oras na ito, narinig ni Alex Dixon ang sigaw ni Chen Xiaojiao. Kuya Alex, tumingin ka doon, napakasigla nito, itinuro ni Chen Xiaojiao ang kanyang daliri. Sinundan ni Alex Dixon ang direksyon na itinuro niya at tumingala. Sa di kalayuan, may isang grupo ng mga tao na nagkukumpulan sa ilang lalaking nakasuot ng puting taekwondo suit. Sa likod ng mga puting taekwondo suit ng mga lalaking ito, may nakasulat na malaking Jin, at may nakaprint pa na pattern. Ang pattern ay tulad ng isang mabangis na gintong agila, na nakatapak sa isang higanteng dragon, na nagpapakita ng lakas nito. Nagbago ang mukha ni Chen Xiaojiao, at malamig siyang sumigaw, sila ang mga tao ng Kim Clan ng Korea, at ang Old Eagle ang simbolo ng kanilang dojo. Tiningnan ni Alex Dixon ang simbolo, at nagdilim ang kanyang mukha. Alam ng lahat ang gininto ang dragon ay ang simbolo ni Yan Xia, at ang Kim Clan ay dumating upang lumahok sa kompetisyon, ngunit sila ay talagang itinatak ang gayong simbolo sa kanilang uniforme. Ito ay malinaw na nag-aanunsyo sa mundo na ang Kim family ay hindi nag-agapi kay Yan Xia, at na kanilang year-okan ang Yangsha sa ilalim ng kanilang mga paa. Mayabang talaga. Nakikita rin ni Chen Xiaojiao ang kahulugan ng pattern sa uniforme. Ang kanyang magandang mukha ay agad na namula at ang kanyang matingkad na mga mata ay puno ng galit. Malamig din ang ekspresyon ng mukha ni Alex Dixon. Ang yabang talaga ng Kim Clan na ito. Gayunpaman, ang mga taong nakapaligid sa kanilang miyembro ng pamilyang Jin ay isang grupo ng mga tao, lahat sila ay may masikasong ekspresyon sa kanilang mga mukha, yumuko sila at magalang na binati. Hindi lang sila nag-grovel at grovel, may ilan pa sa kanila ang umakyat para magpakuha ng litrato kasama ang mga taga-Kim Clan, at ang ilan sa kanila ay autograph pa nila para ma-please sila. Nang makita nila ang eksenang ito, galit na sinabi ni Chen Xiaojiao, alam ng lahat na minamaliit tayo ng Kim Clan, bakit sinusubukan pa rin nilang pasayahin sila ng ganito? Lumapit si Sun Changping at bumuntong hininga, wala tayong magagawa tungkol dito, ang lakas ng Kim Clan ay kinilala ng mga pandaigdigang organisasyon ng martial arts, higit pa rito, ang Kim Clan ay may malapit na relasyon sa maraming malalaking konsorsyum, sa ilang salita lamang, maaari silang makipagkasundo. Lahat ay nagsisikap na mangyaring sila ay para lamang magkaroon ng kaluwalhatian. Ang mga taong ito ay walang pakialam sa kanilang dignidad alang-alang sa mga ibang tao, narinig ito ni Chen Xiaojiao at nakaramdam ng galit at kawalan ng magawa. Parami ng parami ang nakapaligid sa iilang miyembro ng pamilyang ito ni Jin at nambobola sila.
Ang isa sa kanila ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na matalas ang bibig at mukha ng unggoy. Nakasuot siya ng suit at tumikim, ngumiti siya sa mga tao at sinabing, "Lahat, ngayon ay isang bihirang okasyon para sa Kim Clan na tanggapin ka. Karangalan namin na maging panauhing pandangal lumahok sa kompetisyon ng martial arts. Ang mga diskarte sa paan ng Kim Clan ay ang pinakamahusay sa ang mundo. Kami, Yan Sia, ay malayo pa sa pag-aaral ng martial arts mula kay Master Jin." Nang matapos siyang magsalita ay pumalakpak siya na may ngiti sa labi. Sa kanyang pangunguna, nagpalakpakan at nagbunyi ang mga tao sa paligid para sa mga miyembro ng pamilya Jin. Ang iilang miyembro ng pamilyang Jin na napapaligiran ng mga tao ay pawang mga kabataan sa kanilang maagang 20s, at sa mga taong nakapaligid sa kanila, walang kulang sa mga matatandang lalaki sa kanilang mga 60 taon. Gayunpaman, ang karamihan ay pawang nambobola at nambobola sa mga batang brats na ito. Lalo na itong lalaking nasa katanghaliang gulang na matalas ang bibig at unggoy ang pisngi, bakas pa sa mukha niya ang nakakapangiwi. Nang makita ito, mas nagalit si Chen Xiaojiao at nagtanong, "Chairman Son, sino ang taong ito?" Siya si Director Wu mula sa Martial Arts Association of Nanguang na siyang nag-ho-host ng martial arts competition ngayong taon. Napangiti si Sun Changping at sinabi pagkatapos ng isang pause, siya ay tiyuhin din ni Wu Faang. Sa ilalim ng pambabala ng mga nakapaligid na tao, ang iilang kabataang lalaki mula sa Kim family ay lalong naging proud. Ang isa sa mga malalakas na lalaki ay lumakad pasulong, na nagpapakita na gusto niyang magsagawa ng mga kasanayan sa binti. Itinuro niya ang isang payat na binata sa karamihan at sinabi sa malupit na wikang Yan Sia, "Ikaw, umakyat ka na." Sandaling natigilan ng binata na tinuro, pagkatapos, may ngiti sa labi, mabilis siyang humakbang at yumuko. "Mr. Kim Junzong, idol ko po kayo, karangalan ko pong maging kalaban niyo." Mukhang nasa 30 taong gulang na siya, sa harap ng mga tao, siya ay nambobola ng isang binata sa kanyang maagang 20s nang walang anumang kahihiyan. Nang makita niya ang payat na binata na ito, naging berde ang mukha ni Sun Changping at parang nahihiya. Natigilan din si Chen Xiaojiao. She murmured, "Hindi ba ito ang bagong alagad ng Martial Arts Association natin? Bakit pumunta rin siya sa Kim family para purihin sila?" "Haha, walang kwentang bagay," ngumisi si Kim Jun at biglang, sa bilis ng kidlat, itinaas niya ang kaliwang paa at pinalayas. Bang, bago pa matapos ang pambabala ng payat na binata ay sinipa siya ni Kim Jun sa mukha. Napaatras siya ng ilang hakbang at mabilis na ainal-alayan ng mga tao sa paligid. Agad siyang napasigaw sa sakit at nagpakita ng masakit na ekspresyon, puno ng dugo ang mukha niya. Nabali ang tulay ng ilong ng binata, puno ng dugo ang mukha niya at tumalsik ang bibig niya ng dugo. Kung hindi man lang siya sinuportahan ng iilang tao, marahil ay hindi na rin siya makatayo ng matatag. Masyadong walang awa ang Jin na ito, hindi napigilan ni Chen Xiaojiao na sumigaw, puno ng galit ang kanyang mga mata. Hindi man niya matiis ang pambabala nitong mukha ng payat na binata, kitang-kita niya na sinipa si Kim Jun. Saktong sinipa ng kalaban ang payat na binata sa mukha, nabali ang ilong sa isang sipa. Patuloy ang pagsigaw ng payat na binata sa sakit. Gayunpaman, ang mga tao sa paligid ay walang pakialam sa kanya. Pinuri nilang lahat si Kim Jun. Ang ganda talaga ng sipa ni Mr. Jin. Masyadong perpekto ang sipa na ito, isang tingin at masasabi kong ito ang paa ng Kim family na ipinasa sa pamilya ni Kim. Good kick, malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon habang nakatingin sa mga tao gamit ang isang pares ng malamig na mga mata, habang galit siya sa puso niya, bakas din ang lungkot. Miyembro rin ng Summer Country ang payat na binata na nabugbog. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng mga nakapaligid na tao at patuloy na niloloko ang mga miyembro ng pamilya Jin. Nambobola naman si Kim Jun, mayabang niyang sinulyapan ang binata at sinabing, "Again." Nagulat ang payat na kabataan at mabilis na humingi ng awa, "Mr. Jin, hindi kita matatalo, kalimutan na lang natin." Bago pa man siya makatapos ay sumipa na ang paa ni Kim Jun sa kanyang harapan na labis na natakot kaya mabilis siyang umatras. Gayunpaman, ilang beses nang sumipa sa ere ang malakidlat na anino ng binti ni Kim Jun, ilang sunod-sunod na sinipa ang payat na binata, napasigaw siya sa sakit habang hawak-hawak ang ulo niya, at bamulong ang dugo sa bibig niya. Basura mula kay Yan Sia, ngumisi si Kim Jun, tumalon ang kanyang katawan sa ere at sumipa ng 2 beses sa ere,
malakas na sinipa ang dibdib ng binata. Dong dong dong, paulit-ulit na pinilit ang binata, nabali ang kanyang tadyang, at patuloy siyang sumisigaw. Sa gitna ng hiyawan ng mga tao sa paligid, lumingon sa ere si Kim Jun at sinipa ang likod ng ulo ng binata. Galit na sinabi ni Chen Xiaojiao, sobra ang Jin na ito. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, isang figure ang biglang sumulpot at humawak sa binti ni Kim Jun sa hangin at malamig na sinabi. Ang pagpatay sa isang tao sa aking teritoryo, babayaran ko ang aking buhay. Nakatayo sa lupa ang isang paa ni Kim Jun, at ang isa pang bukong-bukong na sinipa palabas ay mahigpit na hinawakan ng kalaban. Nang malinaw na makita ni Chen Xiaojiao ang mga figura, biglang nanlaki ang kanyang magagandang mata at napasigaw siya, Kuya Alex. Ang humarang sa sipa ni Kim Jun ay si Alex Dixon. Malamig ang ekspresyon niya habang mariin niyang hinawakan ang kanang binti ni Kim Jun. Nagbago ang ekspresyon ni Kim Jun, at malakas siyang sumigaw, basura, bitawan mo, kung ayaw mong mamatay, magwala ka. Bago pa man siya matapos sa pagsasalita ay biglang hinawakan ni Alex Dixon ang kanang paa niya at itinapon ito ng buong lakas na parang nagtatapon ng basura. Bang! Agad niyang itinapon ng paa at tao ni Kim Jun at bumagsak ito sa lupa. Kabanata 702 Natigilan ang karamihan. Si Alex Dixon naman ay umarte na parang walang nangyari, casual niyang tinapak ang alikabok sa kamay at walang pakialam na sinabi. Magwala ka, ito dapat ang paraan. Sa oras na ito, sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan ang payat na binata, nanlambot ang kanyang mga binti, at lumuhad siya sa harap ni Alex Dixon, tiniis niya ang sakit at sinabing may pasasalamat. Salamat sa pagligtas sa aking buhay, dakilang guro. Naabutan din ni Son Changping at galit na napag-alitan, Zhou Wenwei, may respeto ka pa ba sa sarili mo? Tuluyan mo nang sinira ang Civil Martial Arts Association natin, kung hindi dahil kay Master Dixon, mabubuhay ka pa ba? Napayuko ang payat na binata, napag-alitan siya kaya hindi man lang naglakas loob na itaas ang ulo. Malamig na sabi ni Alex Dixon, ito ang Diyos-Diyosan na sinasamba mo. Malinaw ba ang nakikita mo? Hindi ko siya kalahi. Kaya dapat iba ang puso niya, mas masahol ka pa sa asong nasa harapan niya. Tingnan mo ng malinaw, gulat pa rin ang payat na binata, puno ng panghihinayang ang mukha. Noon pa man ay tinuturing niyang idolo si Kim Jun, ngunit palaging minamaliit siya ni Kim Jun, at tinatrato lang siya bilang target, kung hindi dahil sa napapanahong interbensyon ni Alex Dixon, dito sana siya namatay ngayon. Ang ilang miyembro ng pamilyang Jin sa paligid niya ay nanambalik ang kanilang pakiramdam at pinalibutan si Alex Dixon, nanlilisik ang tingin sa kanya. Nalungkot na tumayo si Kim Jun at umungol sa sakit, sino ka? Hindi mo deserve na malaman ang pangalan ko, malamig na sabi ni Alex Dixon. Napakababa ng antas ng karakter, kung sa ibang pagkakataon, wala na siyang interes na makipag-away. Galit na galit si Kim Jun kaya umungol, basura, I will make you die an ugly death. Pagkatapos niyang magsalita ay agad siyang nag-taekwondo, na ikayem niya ang kanyang mga kamao at matalim na tinitigan si Alex Dixon. Mahigit 100 miyembro ng Jin Clan na nakasuot ng puting robe ang sumugod at sumigaw. Bugbugin mo, lumuhad at humingi ng tawad. Hayaan mo siyang makita kung gaano kalakas ang leg technique ng Kim family. Isang taong may sakit na hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa, yan siya. Sinasaway ni Son Changping ang payat na kabataan nang marinig niya ang kaguluhan, tumingala siya at nakitang nakabanggangan ni Alex Dixon si Kim Jun, sa sobrang takot niya ay agad niyang iniwan ang binata at nasasagasaan. Master Dixon, bumalik ka kagad, ito ang pangalawang ranggo na disipulo ng Kim Clan, huwag kang makipag-away sa kanya. Pinigilan siya ni Chen Xiaojiao, Chairman Son, magiging maayos si Kuya Alex. Pero, si Chairman Son ay lubhang nababalisa, kung nasugatan si Alex Dixon bago siya umakyat sa entablado, pananagutan niya ito. Malamig na ngumiti si Chen Xiaojiao, don't worry, with this trash surname Jin, if he could hurt a strand of my hair, my surname will not be Chen. Ang grupo ng mga tao na nambobola kay elder brother Alex ay nagsimula na ring kutsain siya. Sino sa tingin niya, how dare he fight Kim Jun? 30% lang ng lakas niya ang ginamit ni Master Jin kanina. Kaya niyang talunin si Kim Jun hanggang sa mamatay habang nakapikit. Talagang hinamon niya si Master Jin,
Isa talaga itong kahihiyan sa Yanxia. Gayunpaman, may ilang taong nakatayo sa gilid ni Alex Dixon mula sa malayo. Ganito dapat, itong G na ito ay nangangahas na maging mayabang sa harapan natin. Show Kim family some respect, huwag mong hayaang maliitin nila ang ating Yanxia martial arts. Mabangis ang ekspresyon ni Kim Jun, siya ay naging pabaya ngayon at pinalipad ni Alex Dixon, kailangan niyang ayusin ng maayos ang markang ito. Basura kay Yanxia, lumuhad ka sa lupa at humingi ng awa sa akin. Sa isang malakas na sigaw, ilang mabibigat na sipa ang ibinato niya sa hangin, ang mga anino ng kanyang binti ay kasing bilis ng kidlat, napakabilis na hindi ito nakikita ng malinaw. Ang mga magagandang flying kicks na ito ay agad na naging sanhi ng palakpakan ng mga tao sa paligid. Lalong tuwang-tuwa ang grupo ng mga miyembro ng Jin family na nagyaya sa gilid. Ito ang ultimate skill ni Kim Jun, ang chain kick ng Kim family. Matapos magsipa ng 13 sipa ng sabay-sabay, ang taong sinipa ay wala man lang lakas na lumaban. Noong nagsasanay si Kim Jun ng chain kick sa training hall, ginamit niya ang ganitong uri ng leg technique para sipin ang isang buhay na babaeng USA hanggang mamatay, hindi pa banggitin ang pagsipa ng mga tao. Siguradong mamamatay si Alex Dixon. Ang serye ng mga anino ng binti ay sumipa sa hangin na parang mga multo, at ang hangin ay umuungol. Ang bawat sipa ay napakalakas, at maaari pa itong makalusot sa isang pader. Hindi marunong gumamit ng mahika si Alex Dixon, kaya nag-cross arms siya sa harap niya para harangan. Bang, 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 tumalon sa ere si Kim Jun, at ang 13 sipa na pinalabas niya ay lahat ng hinarang ni Alex Dixon. Bumagsak siya sa lupa na may pagtataka na ekspresyon at bakas ng galit ang sumilay sa kanyang mga mata. Natigilan din ang mga nakapaligid na Kim family disciples nang makita nila ang eksenang ito. Laking gulat din ng mga tao, sino ang lalaking ito? Kaya niya talagang kunin ang sikat na killing move ni Kim Jun. Hindi ko akalain na may ganoong tao sa mundo ng martial arts ni Yanxia. Saang Martial Arts Association siya galing? I've never heard of him. Sa ward ng ospital, gulat na napatingin si Helena sa screen ng telebisyon, sa sobrang takot ay muntik na siyang mawalan ng malay. Sina Jane Lewis at Albert Lewis ay nakapalibot din sa telebisyon at pinagpapawisan habang nanunood. Biglang bumalik sa katinoan si Helena at galit na galit. Itong basura, sino sa tingin niya? Hiniling ko sa kanya na pumunta sa kompetisyon para kumita ng premyong pera, hindi para gawin siyang parang babae. Tingnan mo kung gaano siya kaina, paano siya lalaban sa iba. Kinabahan din at hindi mapalagay si Jane Lewis. Ngunit nang makita niyang nababaliw na si Helena sa galit, wala siyang ibang nagawa kundi ang aliwin ito. Mom, hindi naman masama ang fighting ability ni Alex, dapat walang problema. Bagamat sinabi niya ito para aliwin si Helena, pinagpapawisan pa rin siya para kay Alex Dixon sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay ang sikat na Kim clan, paano kung nasugatan ang kanyang asawa? Galit na galit si Helena kaya hinampes niya ang kama at tinuro ang screen at pinagalitan, nagsasanay siya ng martial arts. Walang anuman ang magarbong galaw ng basurang ito, isang sipa lang kaya niyang sipin siya papuntang Siberia. Kung ang basurang ito ay nasugatan, kailangan pa nating magbayad para sa kanyang mga gastos sa pagpapagamot. Galit na galit talaga ito kaya sumakit ang atay niya. Malinaw niyang inutusan si Alex Dixon na humihiling sa kanya na magsanay ng Peking boxing at makakuha ng bonus bago bumalik. Sa huli, ang basurang ito ay talagang tumayo para sa ibang tao at binugbog hanggang mamatay. Maaari pa nga siyang makakuha ng isang kabuuan ng kabayaran, kung siya ay sinipa sa isang kalahating paralisadong estado, hindi ba ang kanyang anak na babae ay kailangang maglingkod sa isang pilay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay? Habang nagmumura sa galit si Helena, biglang sumigaw sa alarma si Albert Lewis. Tingnan mo, gumawa ng hakbang si Alex. Natapos na si Kim Jun na sipay ng 13 paa sa isang hininga at bumagsak sa lupa, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at hingal, na puno ng pagkakabigla ang kanyang puso. Hindi niya talaga akalain na matatanggap ng mukhang ordinaryong binata ang 13 sipa niya. Ibinaba ni Alex Dixon ang kanyang mga braso at malamig na sinabi, "Tapos ka na bang sumipa, ngayon ay akin na."
Sa sandaling sinabi niya ang salitang tapos na, ang kanyang mga figura ay biglang lumundag sa hangin tulad ng isang mahusay na pang na ibinuka ang kanyang mga pakpak at sumipa palabas. Ang bilis ng sipa na ito na kahit si Kim Jun ay hindi ito makita ng malinaw. Bago pa siya makapag-react ay parang nabundol ng truck ang dibdib niya, ang sakit ay tumatagos sa puso, kaagad pagkatapos, lumipad pa atras ang katawan ni Kim Jun at bumangga sa karamihan. Natahimik ang lahat, nanlaki din ang mata ni Helena na nagmumura sa harap ng telebisyon, napakalawak ng kanyang bibig na kasya ang isang itlog. Natigilan si Albert Lewis habang diretsyong nakatingin sa screen ng telebisyon. Napaka-expert, siya ba talaga ang kanyang manugang na si Alex Dixon? Natahimik ang buong venue ng 4 hanggang 5 segundo bago ito biglang kumulo. Hindi naman, pinalipad si Kim Jun sa pamamagitan ng isang sipa mula sa kanya. I'm not seeing things, di ba? I'm not seeing things, di ba? Tinalo niya talaga si Kim Jun. Sino ang expert na ito? Saang dojo siya? Gusto ko ng autograph niya. Ang buong eksena ay parang kawali, na nagdulot ng malaking kaguluhan, 13 sunod-sunod na pagsipa ni Kim Jun, ngunit hindi man lang nasugatan si Alex Dixon, sa halip, pinalipad niya ang kalaban sa isang sipa, gaano ito kalakas. Kabanata 703 natulala din si Son Champing sa mismong lugar, nag-aalala siyang baka masugatan si Alex Dixon, ngunit hindi niya inaasahan na ilang beses na mas malakas si Alex Dixon kaysa sa inaakala niya. Hindi, 100 beses. At ang mga angka ng Jin Clan na parang tinurok ng mga stimulant kanina ay parang mga lantang manok, nakayuko ang ulo at hindi na nangangahas na sumigaw. Maging si Kim Jun na pumangalawa sa pwesto ay natalo ng binatang ito. Paano sila mangangahas na maging mayabang muli? Si Kim Jun ay nahuli ng mga tao, nagtamo lamang siya ng ilang mababaw na pinsala, tinulak niya ang umalis sa kanya at galit na tumayo. Nag-aapoy ang galit sa kanyang dibdib. 2 beses talaga siyang pinaalis ng walang pangalan na batang ito. 2 beses, ang ganitong uri ng kahihiyan, kung hindi siya nagligtas ng mukha. Malamang na siya ay magiging katatawanan ng buong mundo ng martial arts sa hinaharap. Nagdilim ang mukha ni Kim Jun, tinuro niya si Alex Dixon at umungol. I have never seen you before. Saang martial arts association ka galing, kaiyahiya ngayon? Hahamunin talaga kita in the future. Hamon, nagkagulo na naman ang mga tao. Halatang away lang ng 2 tao, pero kung away ng 2 dojo, away ng 2 dojo. Ang matatalo ay mawawala ng reputasyon, at hindi na niya maiangat ang ulo sa international martial arts world. Bagamat pinalayas na si Kim Jun, hindi pa niya ginagamit ang kanyang buong lakas, at saka, mayroon pa ring tinatawag na master sa Kim family, si Kim Haonan. Kahit saang martial arts association kasama si Alex Dixon, matatalo siya ng walang pag-aalinlangan. Maraming tao ang umiling sa kanilang mga puso, iniisip kung sinong martial arts association ang tatanggap kay Alex Dixon bilang kanilang alagad, nang hihingi lang ito ng gulo. Ang mga miyembro ng Jin family sa paligid ay agad na natuwa at umuungal na parang tinuturuan ng mga stimulant. Tama, sipin mo ang dojo para mawala ang hiya. Lumuhad ang batang ito at humingi ng tawad. Sa gitna ng dagendong, kalmado ang ekspresyon ni Alex Dixon habang sinasabi niya, I can't wait to kick him out of the club. Habang nagsasalita siya, biglang nanlamig ang ekspresyon niya habang malamig siyang magsalita. Ang mga pagkakamaling nagawa mo ay tiyak na masusuklian ng dugo. Ang kanyang tono ay malamig at mamamatay tao. Ang malamig na tono na ito ay nagpang-inig kay Kim Jun, puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Tila partikular na dumating si Alex Dixon upang maghiganti, ngunit hindi niya maalala kung saan niya sinaktan ng isang eksperto tulad ni Alex Dixon. Gayunpaman, hindi na ito mahalaga. Sa anumang kaso, si Kim Haonan ang namamahala sa kanilang training hall. Kahit sa ang training hall kabilang si Alex Dixon, isa lang ang kinalabasan para sa kanya. Natalo siya, pagkatapos magsalita ni Alex Dixon, tumalikod siya at naglakad papunta sa crowd. Kung hindi lang nanunood ng live broadcast sa harap ng telebisyon ang biyenan niya at ang pamilya nito, ngayon pa lang niya sinipa si Kim Jun hanggang sa mamatay. Ngayon, wala na siyang choice kundi pigilan ang sarili niyang lakas. Sa harap ng telebisyon ay bumalik din sa katinoan si Helena, nakatanggap siya ng lubos na pagkabigla. Anak, bakit biglang naging magaling makipag-away itong basura?
Malabong sinabi ni Jane Lewis, ang lakas ni Alex sa orihinal. Hindi mo alam, at saka, noong pumunta siya sa Mian Realm, sinabi rin niyang nag-training siya sa isang base. Alam niyang kayang lumaban si Alex Dixon, pero ngayon ay patuloy niyang pinagtatakpan ang asawa sa harap ng kanyang mga magulang. Nataranta ang puso ni Helena at napasigaw siya, napakagaling niyang makipag-away, paano kung mataman niya ako? Paano ka nataman ni Alex? Hindi alam ni Jane Lewis kung tatawa o iiyak, kung gusto niyang lumaban, pwede ka pa bang magsinungaling dito? Bumalik sa katinoan si Helena at nakahinga ng maluwag at sinabing, tama, ako ang biyenan niya. Kung maglakas loob siyang kumilos, hiwa-hiwalayan mo siya. Anyway, kapag nagkaroon siya ng pang-aabuso sa tahanan, tatawag ako ng pulis pagdating ng oras na yun, akin na ang villa at bank account niya. Hindi nakaimik si Jane Lewis, sa pakikinig sa tono ni Helena, tila umaasa siyang gagawin ni Alex Dixon at pagkatapos ay papalabasan siya ng kanyang bahay. Lumabi ka, mabilis na tumabi. Kasunod ng sunod-sunod na mabilis na pag-ungol, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may matalas na bibig at pisngi ng unggoy, kasama ang kanilang mga security guard, ang sumiksik sa karamihan at sumiksik. Sinulyapan niya si Kim Jun at nagmamadaling tumawag, Mr. Jin, what happened? Who dares to beat you up like this? Tumingin sa kanya si Kim Jun at agad na sumigaw, Director Wu, dumating ka sa tamang oras, na istorbo ng taong ito ang ayos ng arena, alisin siya kaagad sa listahan at palayasin siya sa arena. Pinalaki ni Direk Wu si Alex Dixon mula ulo hanggang paa, agad niyang itinaas ang kanyang opisyal na postura at pinagalitan, saang Martial Arts Association ka ba galing? Naglakas loob kang manggulo dito at bugbugin ang mga dayuhang kaibigan, humingi agad ng tawad kay Mr. Jin, kanselahin ang iyong kwalifikasyon para sumali sa kompetisyon at umalis ka agad sa venue. Hindi na siya nagtanong pa at mayabang lang na itinuro ang daliri niya kay Alex Dixon, obviously, biased siya kay Kim Clan. Sa oras na ito, si Sun Changping ay dali-daling sumugod at nag-abot ng sigarilyo kay Direk Wu, ngumiti siya nang may paghingi ng tawad at sinabing, Director Wu, si Mr. Dixon ay isang taong inimbitahan ko, ngayon lang lahat ay hindi nakakaunawa, patawarin mo sana ako sa lahat. Ang kanyang Martial Arts Association ay isang asosasyon sa mga tao, at si Director Wu ay isang miyembro ng opisyal ng Martial Arts Association, obvious naman ang status nila. Oh, ikaw pala si Sun Changping, tumingin sa kanya si Direk Wu sa gilid, galit niyang sinaway. Kung hindi dahil hinahanap ako ni Wu Zuyang, hindi sana ako nagpadala ng invitation letter sa isang mababang martial arts association na tulad mo. Ang mga tao ng Martial Arts Association ay mula sa iba't ibang paksayon, kayo ay hindi karapat-dapat na banggitin sa publiko. I'm sorry, this is all a misunderstanding, I'll explain it to you later. Patuloy na tuma-NGO at yumuko si Sun Changping. Siya ay isang maliit na presidente lamang ng Civil Martial Arts Association, dumating lang siya para lumahok sa martial arts exchange meet na ito para sumikat. Kung siya ay ma-disqualify sa kompetisyon, mas mahirap para sa Martial Arts Association na mabuhay sa darating. Sumugod din si Wu Zuyang, noong una ay gusto niya ng tawad kay Alex Dixon, ngunit nang makita niya ang sitwasyon, nakaramdam siya ng pananakit ng ulo. Nais niyang paboran si Alex Dixon at magkaroon ng koneksyon sa pamilyang Jiang, ngunit may kapangyarihan at impluwensya ang Kim family, kaya hindi niya kayang saktan ang alinman sa kanila. Tinitimbang niya ang mga kalamangan at kahinaan, at nadama pa rin ng Kim family ay may higit na kapangyarihan at impluwensya, kaya tahimik siyang tumabi at pinagmasdan ang sitwasyon, kasabay nito, nagpadala siya ng mensahe kay Director Wu, na hinihiling sa kanya na harapin ang bagay sa kanyang paghuhusga. Narinig mo ba yun? Umalis ka na dito ngayon din? May arogante na ekspresyon si Kim Jun habang umaatungal kay Alex Dixon. Ano kayang gagawin niya? Tanging mayayaman at makapangyarihang tao lamang ang may karapatang magsalita dito. Nakita rin ni Direk Wu ang mensahe, ngunit sa kanyang pananaw, mas makapangyarihan ang Kim family, wala si Alex Dixon, isa lamang siyang National Clinic Chief, at wala siyang kapangyarihan o impluwensya, siya ay kahit isang nominal. Ikinumpas niya ang kamay niya at bumeso. Alex Dixon, alang-alang kay Vice President Wu, hindi ko babawiin ang iyong kwalifikasyon para makasali sa kompetisyon. Hihingi ka ng tawad kay Kim Jun sa harap ng lahat at babayaran mo siya ng 500,000 yuan para sa kanyang mga gastos sa pagpapagamot. Ang bagay na ito ay magiging nakalimutan.
Bakit tayo hihingi ng tawad at bayaran siya? Galit na sigaw ni Chen Xiaojiao. Sinabi ni Director Wu sa isang opisyal na tono, si Mr. Jin ay nagsasanay ng kanyang mga paa sa ibang tao, lumabas ka para sirain ang utos at nasaktan pa si Mr. Jin, kung hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas, nakatayo ka pa rin dito. Malamig na sabi ni Alex Dixon, then he kicked someone half to death, hindi mo ba nakita yon? Ito, inilibot ni Director Wu ang kanyang mga mata at mayabang na sinabi, hindi maiiwasang masaktan kapag nagsasanay ng martial arts, at saka, ang taong yon ang kusang gumawa nito, walang sinuman ang masisisi. Galit na tumawa si Chen Xiaojiao nang marinig ang magarbong salita nito. May mga tao daw na tinatrato ang mga dayuhan bilang kanilang ama. Sa tingin ko, hindi lang ang mga dayuhan ang tinatrato mo bilang iyong mga ama, kundi pati na rin ang iyong mga ninuno at lolo. Ikaw, anong kalokohan ang binubulalas mo? Biglang nagalit si Direk Wu dahil sa kahihiyan. Tinuro siya nito at sumigaw, ikaw, kanselahin ang kanyang kwalifikasyon para sumali sa kompetisyon on the spot, seguridad, ilabas mo siya kaagad. Mabilis na humingi ng awa si Sun Changping. Ngunit ang saloobin ni Director Wu ay determinado. Iginiit na umalis si Chen Xiaojiao. Hindi niya kayang itaboy si Alex Dixon, pero kaya pa niyang itaboy ang babaeng ito palabas ng venue. Agad na inalis ang pagkakakilanlan ni Chen Xiaojiao sa kompetisyon, at agad siyang nabalisa. Noong una ay gusto niyang lumaban sa arena para ilabas ang kanyang galit para sa kanyang lolo at elderlo, ngunit nadiskwalipika siya bago pa man siya umakyat sa entablado. Kabanata 704 Gayunpaman, ang kalaban ay isang opisyal ng organisasyon, at ang President Sun's Martial Arts Association ay isang civilian association lamang, madali siyang mapatay ng isang matataas na opisyal. Galit na galit si Chen Xiaojiao kaya halos umiyak siya. Magwala ka, mayabang na ikinaway ni Director Wu ang kanyang kamay at sinimulang salakayin si Chen Xiaojiao. Naglakad ang kanilang security guard at gustong itaboy palabas si Chen Xiaojiao. Sa oras na ito, biglang malamig ang sinabi ni Alex Dixon, Director Wu, kung maglakas loob kang kanselahin ang kanyang kwalifikasyon ngayon, sana hindi mo ito pagsisihan. Hehe, sino ka ba para takutin ako? Hindi natapos ni Direk Wu ang kanyang pangungusap nang biglang sumugod ang kanilang mga tauhan na may mga mukha na nataranta. Director Wu, ngayon lang, tumawag ang Su Group para hilingin sa iyo na humingi ng tawad kay Mr. Dixon, at babawiin nila ang sponsorship fee na 10 milyon. Gayon din, tumawag din ang Haicheng Group Company para hilingin sa iyo na humingi ng tawad kay Mr. Dixon, kung hindi, babawiin nila ang 8 milyong sponsorship fee. Hindi maganda, gusto ng pamilya yan na i-withdraw ang kanilang mga pondo, ang pamilyang Chen ay nag-withdraw din ng kanilang mga pondo. Sunod-sunod ang mga ulat, na naging dahilan upang mamotla si Direk Wu sa takot nang marinig niya ang mga ito, at maging ang kanyang mukha ay namutla. Ang Martial Arts Exchange Meet ay ganap na umaasa sa pondo ng mga sponsor, kung hindi, paano magiging sapat ang maliit na halaga ng pera na inaplaya ng Martial Arts Association para suportahan ang pagdaraos ng Martial Arts Exchange? Ang lahat ng mga bonus na ipapamahagi ay idinagdag hanggang sa higit sa 30 milyon, kung ang malalaking kumpanya ng advertising na ito ay nag-withdraw ng kanilang mga pondo, ito ay magiging katulad ng pagbagsak ng langit. Natarante si Direk Wu sa kanyang puso at nakaramdam ng pagkahilo, agad siyang sumigaw, Mr. Dixon, sinong Mr. Dixon? Nag-cross arm si Chen Xiaojiao at malamig na sinabi, sino pa ang may apelyidong Dixon dito? Pwede ba, sa wakas ay bumalik sa katinoan ni Direk Wu, nanlaki ang mata niya at tinitigan si Alex Dixon. Paano kaya ito, tungkol sa Martial Arts Exchange Meet na ito? Karamihan sa mga sponsor ay dumating para kay Mr. Dixon, ang lahat ay hulaan kung sino si Mr. Dixon na ito at kung bakit siya ay may ganoong malaking background. Ngunit walang mag-aakalang ang misteryosong Mr. Dixon na ito ay talagang talunan sa harap nila. Nakatitig si Director Wu kay Alex Dixon, nakatali ang dila at nanginginig ang buong katawan. Ilang beses na kumaibat ang mga kalamnan sa kanyang mukha, at bigla siyang sumilay ang isang kaakit-akit na ngiti at sinabing pambabala, so, ikaw nga yan Mr. Dixon, bakit hindi mo sinabi kanina, lahat ngayon ay hindi pagkakaunawaan, syempre, hindi madi-disqualify si Miss Chen, na ihanda na ang VIP room para sa iyo. Dahil sa iba't ibang ekspresyon sa kanilang mga mukha, pinagmamasdan sila ng mga tao sa paligid.
Ang lalaking ito ng Wu ay talagang isang bakod, sanay na siyang makakita ng hangin at gumagalaw ng timing. Ngayon pa lang ay mayabang na siyang nag-uutos kay Alex Dixon, gayunpaman, nang marinig niya na ang kabilang partido ay may malakas na background, agad niyang sinimulan siyang purihin. Pagharap sa pambubble ni Director Wu, malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon, itinaas niya ang ulo niya at nagtanong, "Sino ang organizer? Halika at kausapin mo ako." Sa oras na ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang sumugod kasama ang ilang katulong, yumuko siya at sinabing, "Mr. Dixon, ako ang namamahala sa kompetisyong ito, Zhao Ansheng, ako ang Secretary General ng Martial Arts Association, ngayon ko lang nalaman ang iyong pagkakakilanlan at napabayaan ka, patawarin mo ako." Pagkatapos sabihin yon, tumalikod si Zhao Ansheng at pinagalitan si Director Wu, "Inayos ko na ang pagtanggap mo ng isang kilalang panauhin, ano ba talaga ang ginagawa mo?" Humingi agad ng tawad kay Mr. Dixon. Mr. Dixon, I'm really sorry. Please forgive me for not recognizing you as our guest. Agad na hinampas ni Director Wu ang baras ng ahas at patuloy na humingi ng tawad. Hindi gumalaw si Alex Dixon, ninisyon lang niya si Zhao Ansheng. Ganito ang paraan ng iyong Martial Arts Association sa buong bansa. Kailangan mo lang humingi ng tawad, at tapos na ang lahat. Bilang kinatawan ng Martial Arts Association ni Yan Xia, talagang tinatrato mo ang mga dayuhan na parang mga alipin. Ikaw ba ay sinusubukang itapon ang kakayahan ni Yan Xia sa martial arts sa ibang bansa? Ang mga butil ng pawis ay lumitaw sa noo ni Zhao Ansheng, nais niyang maging isang tagapamayapa, ngunit ngayon, tila hindi madaling pakitunguhan ang Mr. Dixon na ito. Sinaman niya ng tingin si Director Wu at pumikit, "Umalis ka na sa arena, pumunta ka agad sa Human Resources Department at iabot mo ang trabaho, hindi kailangan ng Martial Arts Association ang kasing lambot mo." Ang mukha ni Director Wu ay naging berde, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Hindi niya akalain na ang mga salita ni Alex Dixon ay mawalan siya ng trabaho. Ang kompetisyon ngayon ay ipapalabas sa buong bansa, ang nangyari ngayon ay tiyak na air record ng mga kamera. Kung siya ay makick out sa Martial Arts Association ng ganoon lang, sinong organisasyon ng Martial Arts Association ang magnanais sa kanya sa hinaharap, natatakot siya na baka mapag-alitan pa sila sa internet. Nagpanik si Director Wu, mabilis niyang hinarap sina Alex Dixon at Chen Xiaojiao at pinagdikit ang mga palad. "Mr. Dixon, Miss Chen, patawarin mo ako, nagkamali ako, bilang isang mamamayan ng bansa, sinubukan ko talagang pasayahin ang mga tao ng bansa, alam kong mali ako ngayon, please let me go." Nang makita ang hitsura ni Director Wu bilang isang nalulunod na aso, kinulat ni Chen Xiaojiao ang kanyang mga labi at malamig na ngumuso. "Director Wu, naalala ko na hindi ka ganito ngayon. Nagkamali ako, mula ngayon, matututo na ako sa aking mga pagkakamali at hinding-hindi na maglalakas loob na gawin yun muli." Mukhang malapit na siyang umiyak si Direk Wu, nanginginig na parang patpat ang kanyang mga binti, hindi man lang siya makatayo ng matatag. Naisip lang niya na si Alex Dixon ay isang ordinaryong pinuno ng National Clinic, kaya naman naglakas loob siyang maging mayabang. Hindi niya inaasahan na maraming malalaking konsorsyum ang susuporta sa kanya. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng lahat, si Director Wu ay pawis na pawis, lumuhad siya sa harap ni Alex Dixon na may ingay, ang pangit ng ekspresyon niya ay malapit na siyang umiyak. Talagang mababa ang tingin niya sa mga tao ng bansa mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ngunit ito ay limitado lamang sa mga taong walang kapangyarihan. Si Direk Wu ay mas matulungin sa mayayamang uri sa bansa kaysa sa iba. "Magwala ka," namumula ang mukha ni Secretary General Zhao habang galit na sinaway. Alam na niya na hinahangaan ni Director Wu ang mga dayuhang tao at hindi siya nagtataguyod para sa martial arts exchange meeting na ito kay Wu, hindi niya inaasahan na mawawala ng mukha si Wu sa labas ng bansa. "Secretary General Zhao, alam ko ang pagkakamali ko." Lumuhad si Direk Wu sa lupa at nagmakaawa na may pagtatampo sa mukha. "Mr. Dixon, patawarin mo ako sa pagkakataong ito." Kung mas mapagpakumbaba siya, mas nakakainis na tingnan siya ni Secretary Zhao, agad niyang ikinaway ang kanyang kamay at inutusan ng security na ilayo si Director Wu. Sumugod si Wu Zuyang nang makita niya ang eksenang ito, kumunat ang noo niya at may gustong sabihin, pero itinikom pa rin niya ang bibig at nagpakawala ng mabigat na buntong hininga. Alam din niyang outcast ang kuya niya, walang kwenta ang sasabihin niya ngayon.
Ang mga miyembro ng Jin family na nakapaligid kay Alex Dixon ay pinalaki rin siya, na nagulat sa kanilang mga puso. Hindi nila akalain na ang mukhang ordinaryong batang ito ay magkakaroon ng napakaraming financial group na susuporta sa kanya. Pangit din ang ekspresyon ni Kim Jun, nakakuyom ang dalawang kamay. No wonder sobrang yabang ng lalaking ito ni Dixon. Umaasa pala siya sa background niya. Kinaladkad si Direk Woo palabas ng arena habang umiiyak, maraming tao ang nakahinga ng maluwag sa kanilang mga puso at lihim na nagsaya. Sa katunayan, walang gaanong tao sa Kim family na nagsisikap na kumita ng pabor sa kanila. Karamihan sa kanila ay matagal nang natagpuan ang mga ito na hindi kasiya siya sa mata. Gayunpaman, natakot sila na baka makipag-away si Director Woo sa kanila, kaya napigilan sila. Ngayong nakita nila si Director Woo na tinanggal ang pwesto at kinaladkad palayo, maraming tao ang nakaramdam ng labis na kasiyahan. Nakangiting humihingi ng paumanhin si Secretary Zhao at magalang na sinabi kay Alex Dixon, Mr. Dixon, ang hindi pagkakaunawaan kanina ay ang pagpapabeye sa tungkulin ng aming Martial Arts Association, patawarin mo sana kami sa biglang nangyari. Siya ay lubos na magalang kay Alex Dixon, na isang malaking tagapagtaguyod ng pananalapi. Si Chen Xiaojiao, na nakatayo sa tabi niya, ay nagsabi, hindi natin basta-basta mapapaalis itong si Woo, kailangan mong kanselahin ang kwalipikasyon ng Kim Clan para lumahok sa kompetisyon. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang grupo ng mga tao ng Jin family sa tabi niya ay nagsimulang umungal at tumitig sa kanya, na ikayam din ni Kim Jun ang kanyang mga kamao at malamig na ngiti. Kung gusto mong maging katatawanan ng mundo ang martial arts mo, subukan mo kung may kakayahan ka. Kabanata 705, hindi siya natatakot na ma-disqualify, dahil ang Kim family ay may lugar sa Martial Arts Association, at maraming koneksyon. Gusto niyang malaman ang sagot, ang Martial Arts Association ng Yanxia ay mas mahina, at wala silang karapatang magsalita sa Martial Arts Association. Kung mangangahas si Yanxia na unilateral na kanselahin ang kwalipikasyon ng Kim family para lumahok sa kompetisyon, ang buong martial arts ng Yanxia ay mawawala ng kwalipikasyon para makapasok sa Martial Arts Association. Tamang-tama, ang kalihim general na si Zhao ay nagpahayag din ng isang kaguluhang ekspresyon, pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at ngumiti ng paumanhin, Miss Chen, natatakot ako na hindi ito madali, ang Kim Clan ay may kwalipikasyon para sumali sa kompetisyon, hindi natin ito basta-basta makonsela. Nilabag nila ang mga patakaran. Galit na sabi ni Chen Xiaojiao, hindi mo ba nakita kung paano binugbog ng pamilya Jin ang mga tao ngayon? Napakayabang nila. Mapait ang mukha ni Secretary Zhao at sinabing may tuyong ngiti, patawarin mo ako, Miss Chen, ang bagay na ito ay may kinalaman sa impluwensyang pang-internasyonal, hiling ko lang na patawarin mo ako. Hindi makatarungan, maaari silang manakit ng mga tao ayon sa gusto nila, kung aatake tayo, madidisqualify tayo. Mukhang galit si Chen Xiaojiao. Sa katunayan, maliban sa kanya, karamihan sa mga taong naroroon ay ganoon din ang iniisip, galit lang sila pero walang lakas ng loob na magsalita. May gusto pa siyang sabihin, ngunit itinaas ni Alex Dixon ang kanyang kamay para pigilan siya at mahinang sinabi, Xiaojiao, huwag mo nang pahirapan si Secretary General Zhao, hindi mo ba gustong maghiganti para sa iyong lolo, paano maghihiganti ka ba kung maalis ang Kim family? Sa pagdating ni Alex Dixon, maaari lamang sumuko si Chen Xiaojiao, ikinuyom niya ang kanyang kamao nang may galit at umatras sa likuran. Nakahinga ng maluwag si Secretary Zhao at nagpapasalamat na tuma-NGO kay Alex Dixon, magalang niyang sinabi, Mr. Dixon, handa na ang iyong lounge, please go over. Pangunahan ng daan, ayaw magstay dito ni Alex Dixon, para hindi siya ma-shoot ng camera. Nakaupo pa rin sa harap ng telebisyon ang kanyang biyenan at ang kanyang pamilya, siguradong nakita na nila ang eksenang ito. Sa ospital, tumingin si Helena sa screen ng telebisyon at nag-click sa kanyang dila, maasim na sabi niya, kung alam ko lang noon na ang basurang ito ay nakakakilala ng napakaraming mayayamang tao, humiram sana ako ng ilang milyon sa mga amo na ito, tiyak na napakadali. Nay, kung maglakas loob kang manghiram ng pera sa kanila, lilipat na ako, babala ni Jane Lewis. Ayaw niyang mawala ng mukha, at si Alex Dixon ang mawawalan ng mukha. Malungkot na sabi ni Helena, I was just saying, this trash is still helping these bosses look at feng shui and know them.
Do you really think this trash has ng ganyan karaming ability to get the help of these bosses? As long as this trash brings back the prize money, hindi ko siya guguluhin. Umalis si Alex Dixon sa karamihan, ang mga miyembro ng Jin family sa magkabilang panig ay may mabangis na tingin sa kanilang mga mata, na natili silang nakita sa kanyang likuran habang siya ay nawala. Nagngangalit din si Kim Jun, malinong na ang Kim Clan ang pangunahing karakter ng martial arts competition na ito. At ayon sa kaayusan ni Director Wu, ang VIP reception room ay inihanda para sa Kim Clan, ngunit ngayon ay naging kay Alex Dixon. Nang malapit ng ikuyom ni Kim Jun ang kanyang kamao at makikipagtalo kay Director Wu, isang kamay ang marahang dumampi sa kanyang balikat, at pagkatapos ay isang malalim at malamig na boses ang nagmula sa kanyang likuran. Nakalimutan mo na ba ang itinuro ko sa iyo? Ang mga nakakamit ng magagandang bagay ay dapat maging matyaga. Nang marinig ang boses na ito, lumiwanag ang mukha ni Kim Jun, agad siyang tumalikod at tumawag na Senior Disciple Jin. Nakatayo sa likuran niya ang isang matangkad at matipunong lalaki na nakasuot ng puting Daoist robe. Siya ay may isang madilim na parisukat na mukha, at may isang kakilakilabot na peklat sa kanyang kanang kilay. Bagamat mabangis ang hitsura niya, napakalalim ng kanyang mga mata na mahirap makita ang kanyang iniisip. Ito ang pangunahing lakas ng labanan ng Kim family, at kampiyon din ng World Martial Arts Exchange Competition, si Kim Haonan. Si Kim Jun ay tila nakahawak sa isang nagal iligtas buhay na dayami, agad niyang ikinukwento ang nangyari kanina. Pagkatapos ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Senior Jin, napakayabang nitong Dixon, kailangan mong iligtas ang mukha para sa Kim family natin. Huwag kang mag-alala, babayaran niya ang kanyang buhay para sa kahihiyan ngayon. Malamig na sabi ni Kim Haonan, Jun Zong, umalis ka muna at magpagaling sa iyong mga sugat, aayusin ko ang puntos na ito para sa iyo. Tiniis ni Kim Jun ang sakit at sinabing, Senior Disciple Jin, dapat mong sipain itong si Dixon hanggang mamatay at ipaghiganti mo ako. Ang pagpapabeya sa kanya na mamatay ng masyadong mabilis ay pagpapalam sa kanya. Ngumuso si Kim Haonan at sinabing, sisipain ko ang lahat ng buto sa kanyang katawan ng paisa-isa tulad ng pagtapak sa mga pulgas hanggang mamatay, ipaparamdam ko sa kanya na patay na siya. Isang masayang ekspresyon ang ipinakita ni Kim Jun, sa tulong ng senior disciple na si Jin, si Dixon na ito ay mamamatay ng isang pangit na kamatayan. Nagpalakpakan din ang grupo ng mga miyembro ng Jin family sa tabi niya. Kadalasan, kapag umakyat si Jin Haonan sa entablado, hindi hihigit sa 30% ng kanyang kapangyarihan ang gagamitin niya, at pupunta lang siya para sa premyong pera. Ngayon, talagang malas si Alex Dixon, siguradong mamamatay siya sa entablado. Dahil hanggat gustong lumaban ni Kim Haonan, walang makakatakas sa kanya ng buhay. Si Alex Dixon ay pinangunahan ni Secretary General Zhao sa VIP reception room para magpahinga. Si Pangulong Sun at ang iba pang mga miyembro ay na-flatter na hindi lang sila ng ahas na huminga ng malakas. Kung hindi dahil kay Alex Dixon, hindi sila magiging qualified na sumali sa lahat ng uri ng kompetisyon. Umupo si Alex Dixon sa upuan at casual na binaliktad ang listahan ng mga kalahok. Yang Cheng Wing Chun Sek, Yixing Feast ng Yunhee City, at Haha, Cheng Tai Chi. Hindi ko talaga akalain na napakaraming civilian martial arts group ang lalahok sa kompetisyong ito. Si Secretary General Zhao ay nakatayo sa gilid at nakangiting humihingi ng paumanhin. Siyempre, bukod doon, marami ding mga internasyonal na organisasyon ng Martial Arts Association ang lumahok, si Thai Fist, Judo, Chihua Iron, at iba pa ay nagpapadala ng mga tao para lumahok. Itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo at sinabing, ito ay isang pagguhit ng mga lote, tama ba? Oh, I'm not interested in fighting with others. Kapag umakyat na si Kim Haonan sa stage, aakyat ulit ako sa stage. Isinara ni Alex Dixon ang rehistro at inihagis ito sa mesa. Narinig na niya ang tungkol sa mga pangkat ng martial arts na ito, ngunit ayaw niyang labanan ang mga ito. Kailangang malaman ng isa na ang pamilya ng kanyang biyenan ay nakatingin pa rin sa kanya nang may pag-iimbot sa harap ng screen. Kung gumawa siya ng isang hakbang na masyadong malakas, kapag siya ay bumalik, ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Ito, nanigas ang mukha ni Secretary General Zhao, at nagpakita siya ng problemadong ekspresyon. Kung susundin niya ang kahilingan ni Alex Dixon,
Labag ito sa mga patakaran at regulasyon ng kompetisyon. Nagtaas ng kilay si Alex Dixon at sinabing, "Ano, mahirap ba?" Hindi, nang inig ang puso ni Secretary General Zhao, at mabilis siyang tuma-NGO bilang pagsang-ayon, "Mr. Dixon, please rest assured, I will do my best to follow your arrangements." Ang taong nasa harap niya ay isang malaking tagapagtaguyod ng pananalapi, at mayroon siyang 10 milyong mga sponsorship. Paano siya maglakas loob na saktan siya? "That's good, you can leave," casual na iwinagayway ni Alex Dixon ang kanyang kamay na parang nagtataboy ng langaw. Kung gayon, hindi ko iistorbohin ang pahinga ni Mr. Dixon. Mabilis na tuma-NGO si Secretary General Zhao, tumayo, at umalis. Namilog ang mga talukap ni Chairman Sun at ng kumpanya nang makita nila ito. Dapat malaman ng isang tao na ang kalihim general na ito na si Zhao ay isang mahalagang figura sa Martial Arts Association sa bansa, sikat pa nga siya sa buong mundo, at ang mga ordinaryong tao ng Martial Arts Association ay gumagalang sa kanyang harapan. Gayunpaman, hindi siya inilagay ni Alex Dixon sa kanyang mga mata. Hindi napigilan ni Chairman Sun na mabubuntong hininga. Sa katunayan, ang kabisera ay ang paraan ng hari. Sa mga karaniwang termino, iyon ay ang pagkakaroon ng pera ay isang ama. Pagkaalis ni Secretary General Zhao, nagtanong si Chen Xiaozhao, "Kuya Alex, hindi ka ba talaga lalaban sa ring? You guys just need to relax your muscles and bones, ako na ang huling lalaban. Kung gayon pupunta ako at tuturuan ko muna ng leksyon ang pamilya Kim." Kumpiyansa na sinabi ni Chen Xiaozhao, "Hintayin mo lang ang magandang balita." Tara na, pagkalabas nila sa lounge, tanging sina Alex Dixon at President Sun ang naiwan sa silid. Umupo si Alex Dixon sa upuan at pumikit para magtanim, ang kanyang katawan ay napapaligiran ng isang layer ng malabong puting fog. Ito ay kumikinang, ang isang maliwanag at ang isa ay napatay. Abangan ang susunod na kabanata.